Another personal topic. It's about ang presensya sa Diyos. Sa atong kinabuhi, importante ang presensya sa Diyos. Duhani siya ka topic, gibahin siya into two. So atong itakol karon is ang presensya sa Diyos. Ang first nga topic. Ang Diyos adunay katuyuan sa tao. Tanan butang nagibuhat sa Diyos adunay katuyuan. Labi na ang tao. Una naghimo ang Diyos ng tao anaan sa iyang hunahuna ang sa iyang katuyuan niya. Inanha ka pan ang Ginoo. He is the God of order. Wala siya kanang bitong kanang dili siya Dios bitaw na kung sa iyang mga unahan niya din nabuhaton. Ang iyang ginakuan is ginaplaster niya lahaan. Na dili bitaw siya bitaw nga the decision of diretso. Ginakuan ang niya daan bitaw kumbaga ginaplano na niya daan before pa niya ginakuan ang tanan gibugna ang tanan. Ang Dios sa plano ug katuyuan. So tanan nga iyang binuhat agi siya plano ug katuyuan. Walay ibuhat sa Dios nga walay pulos. Tanan nga naa sa kalibutan, tanan nga naa sa tuwa, adunay katuyuan. Dili siya mubuhat og butang, ug bisan unsang wala siya katuyuan niini. Ang tanang binuhat adunay pulos niining kalibutana. So kung kinsa man tong sige pakadungog nga alignon nga wa man kay pulos oy. Dili ka na tinuod. Amen. So usay bugat ka na pulong nga usay atong ka dawatan o ka dili ka dinay nagasakitan ka nga iknon ka nga walay pulos. Labaw na ang tao nga binuhat sa panagkuhay sa Dios. In Genesis 1:26 niyon siya dito busa mingon na usab ang Dios. Magbuhat kitang tao nga sama sa atong nagway. Iyon siya dito. Siya ang magbuot sa langgam, sa mga isda, sa mga kahayupan, at sa tanang mga ihalas na mananap. So ang tao mo'y imong kanang kumbaga kanang steward or kanang bitong sinaligan nining tanang butangan mugna sa Dios. Ug mao'y pinakataas sa tanan niyang binuhat. Kita ang pinakataas sa tanan niyang gibuhat sa kalibutan. Familiar man siguro ta sa story about sa creation, di ba? Pagpamunga ang katuyuan sa Dios nga ni sa tao. Tanan purpose sa Dios atong kinabuhi katuyuan. Iyang katuyuan isang mga mamunga ang tao. Sa tanang aspeto. Kung siya dini ang katuyuan sa Dios nga ang tao magmauswagon. In Jeremiah 29:11, familiar maging siguro nato na no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So ang plano gid sa Dios sa tao para gid sa kaayuhan. O magbungahon tanang aspeto sa iyang kinabuhi. Tanan gyud na grabe ang Dios bitaw. Ngayon ko ba nga tanan nga gibuhat og gusto sa Dios sa tao kaayuhan ra gyud nato. Wala siya nagtinguha nga malaglag ta. Wala siya nagtinguha sa mga daotang butang para sa ato. Ang tanan niyang ginahimo para gid sa atong katuyuan o kaayuhan. Makarelate ko dali sa mga parents. Usahay kita mga anak, maulita uli kung mga reklamo bitaw ta nga ka-istrikto ba kay niya kung mga ginikanan. Dili mangutugtan kung asa ko padulong manamit ko dili kunay mga butang nga dili katugtan. Kung kita kung mga anak usahay kay mag-rebuilding kay wala man kasabot sa purpose. Pero pakuno na itong mga ginikanan para asa man. Di ba mayroon para magina sa inyong kaayuhan, para naamoy mapunan, para naamoy mag-learn nga maayo. Dili katugutan lang na kung di kabalo siya nagkato dito nga area, delikado. Dili ka makakuha o maayo nga impluensya. Pero usahay, ma-misinterpret na to ng mga anak. Inanapod ang Diyos, usahay sa itong magbigay, usahay perminti. Inana ang Diyos, kaya gitinguha sa Diyos sa tao. Kaayuhan, wala hilain gitinguha ang Diyos.
Pero usahay kita mga tao, hindi na tumasabtan ang katuyuan sa Dios. Samot nang dili pabor sa ato ang sitwasyon, reklamo dayon ta. Which is, dana mo na usa siya sa mga human nature. O response na to, bitaw nga pagpadlungon ta, agribanta pa ta. Bisag sayop na ta, murason pa ginapon ta. Di ba usay, nanhata, dili na tumadawat. Pero ang ingon, ang pulong sa Dios na ang katuyuan sa Dios, sa tanan nga nitapos sa itong kinabuhi, ang katuyuan sa Dios maayog yun. Wala siya nag-ingon nga gusto niya matumpawag ta sa mga dautan nga butang. Ang gitinguha sa Dios sa Dios is kaayuhan. In Juan 15, also, ingon siya din sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Tinguha sa Dios nga mahimo tang sama niya o mga tinun-an. Pagmasuwagon sa iyang relasyon sa Dios o sa iyang relasyon sa iyang isig katao. Ingon ang Dios diri nga relasyon sa tao o sa Dios. So dili tungod kay usahay manggod kay atong i-detach atong kaugalingon sa uban kaya ron di kita makasala. Kami itong nasubrahan na punta o isolate sa atong kaugalingon. Ano ingon ba sa si Juan, ay si Juan to si Pablo nga ayon ninyo puno nga ang kanabitong panagtigom. Dili na to hunungon ka na nga kuan tungod kay importante po na siya isip Kristohanon. Sa Kristohanon dahil na-learn to na ko, more si Melody man yan ito nag-share, nabasa to na ko nga sa Kristohanon, dili pwede ang introvert. Dili pwede ang introvert sa Kristohanon ng ginabuhi. Na may mga panahon na makikistorya sa Diyos atong personal na relasyon sa Ginoo. Pero dili po na ito pwede nga i-isolate atong kaugalingon dito sa uban. Karon sa unsa nga mahimot ang suga kung dili po ta magpakita. Sige ra ta, lok-lok ha. Di ba? Ingon ba siya ta gimot ang example nga usa ka suga ug usa sama sa asin na mag-preserve. Na unsaon nato na kung bumintik sa mag-isolate sa itong kaugalingon. Magmausuwagon sa Espirituhanon, panglawas o panalapi nga bahin sa tanan ding aspeto ang Diyos magtinguha o kaayuhan para sa ato. Magmausuwagon sa tanan niyang gibuhat. And Deuteronomy 28 verse 12, ingon siya diri. 28 verse 12. Gikan sa iyang gitigumang bahandi nga mawang langit, paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa ting-ulan o panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Magpahulam kamo sa kanasuran apan kamo dili manghulam kanila. Abundan siyang saad sa Dios. Dili gipit. Pero dili po pasabot nga dili po ta mag-gini. Kay tungkol na natong mga bitaw gipit na moment, diyan nato ma-realize ang pagdisiplina sa itong kaugalingon. Na dili ta mahimong buras ka. Nakadugtong ko sa itong giwali ni Pastora Chang atong Sunday. Ang ako bitaw nag-learn di dito na sa unsay na ang nagihatag sa Dios dito na panahon. Di ba, maura man to ang isda o pan. Pero nabusog silang tanan. At dahil dingon pagid ang si Jesus, tiguman ninyo ang sobra. Karong dili mausik. Dili po pasabot nga naata sa abundansya, pwede na ta mag-usik-usik. Itagaan nag-aalam sa Dios sa pagpahimutang sa tanan. Labi na sa kwarta, kay kwarta dali ragig kay gastuhon. Lisod gid kayo manarbahuan. Pila ka sa kabuan kanang sweldo sa ay sinimana dali lagi kay gastuhon. So kung dili ta wise enough, dili ka disiplinado, dili ta mag-budget, dili gid na mapahimutang. Isang pag-abundan siya ta, kung dili ta kakabalo plastar sa kanan, wala kaya po'y magkita. So ang itinguha sa Diyos is abundan siya, apan dili pagta pwede mag-usik-usik. Dahil ta, gusto sa Dios ang iyang pinakanindot o pinakamaayo nga binuhat magpuyo sa mga nga malampuson o madaugot sa tanang higayon. Huwag itinguha sa Dios.
Wala na yun kasi ang Diyos nga, okay ra na, basta na na. Yung pinaka-maayo, pinaka-nindot, pinaka-the best gid ang iyang gusto para sa tao. Kumusta naman ta? Kinsa may atong gitagaan sa atong pinaka-the best. Kita ra gid ang Diyos ang nasayon, di ba? Sa atong higayon, atong panahon, atong relasyon. Kinsa may pinakagitagaan na to o pinaka ano bitang priority sa atong kinabuhi. Panalanginan o pagkamadagayaon ang gusto sa Dios nga pagalakwan sa tao. Grabe ang iyang saad no. Kamo na basa sa Deuteronomy chapter 28 na diha ang manggusto sa Dios. O in John 10:10 na sabi, ingon siya dito, niyanhi ako aron ka mo makabaton o kinabuhi madagayaon. Ang kaway gusto mo guba na to, pero ang Dios sa Jesus niyanhi aron pag magahatag ka na to o kinabuhi madagayaon. Bro siya nag-ingon dito nga silutan niya ang tao. Gusto sa Dios na panalanginan ta. Gusto sa Dios ug gayuhan para sa tuwa. Pero sahay mabadlungan gid ta. Normal gid na sa kinabuhi Kristohanon nga mabadlungan ta. Kay masayop man pud ta. Di ba? In Philippians 4 verse 19. Ingon siya, ingon ang Biblia, ug ang akong Dios magasangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Kaayuhan ang gitinguha sa Dios. Ang mga prinsipyo sa Dios, ini na pud sa prinsipyo. Ang kamatuoran sa katuyuan sa Dios ngadto sa tao nagdepende sa pagka matinumanon sa tao ngadto sa mga prinsipyo sa Dios. In Deuteronomy, balita 28 verse 1 to 2, ingon siya diri, kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo nining adlaw, himuon kamo niyang labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Ay, kung tahuron. Apoy, prinsipyo ang Diyos. So, kung mahimot ang mga nabitang mutahod ta sa Diyos, ato na tayo kahadlok sa Diyos, ato mabati, ato nima, dawat ang pagka mabungahon. Madawat na ito ang panalangin sa Diyos. Wala gatihik ang Ginoo sa ato sa panalangin. Ang Biblia puno sa mga prinsipyo sa Diyos. Usahay mga pulong na gigamit hulip sa prinsipyo mao ang pulong nga balaod, mando, mga mando, pulong sa Diyos. Pamaagi sa Diyos o uban pa. Kaning kanigay kuan prinsipyo is part din ang discipline. Mga law. Even ang atong nasod na agit batas. So kinsay mo labag priso. So ang Dios po na adunay balaod. So angay na to ni siyang tumanon. Dili tungod kay we are living in His grace. Ang magabusar na punta. Nagi kuntuan ang Ginoo, nay pa-remind ang Ginoo. And part sa iyang prinsipyo ang disiplina. Disiplinahon kita niya. Mga kinaihan sa prinsipyo. Una, ang prinsipyo dili mausap. Kita ba'y mag-prinsipyo din kanang nagi bitaw kung mo ginayang rules na dili na ginamasupak mo na gina siya. Inanapod ang Diyos. Ang Diyos sa una karon kung sumalabot sa Imra. Kung kinsa siya sa una, maurag gitsad siya karon. Walay nausab niya. Walay nausab. Ang prinsipyo mo trabaho bisan asa. Ibigay ni si Jesus, no? Na anak siya sa Diyos. Pero siya ang naghugas sa mga tiil sa iyang mga disipulo. Wala siya nagpaserbisyo, siya ang nagserbisyo. Ikatulo, ang prinsipyo nagapanalipod sa produkto
kung supakon naghatag kini og kadaot. So isip Kristohano na magitay ibalikan ng nahimtag as a Christian. So kung Kristohano na kanay mga butang nga dili na unta angay magita sa tuwa, di ba? Pero dili man magita sa bot na pag naingon tag holy, perfect na. Pero matod pa nga we are set apart. Ilahi na ta. So dapat lahi na po atong kinaiyahan. Dili ingon nga dilahi na same ra gihapon. Ang prinsipyo sa kahintangan, principle of environment, sa presensya sa Diyos, importante po dahil ang palibot. Usa sa mga prinsipyo sa Diyos, mga prinsipyo sa kahintangan. Ito nga naingon dahil nga in the right moment, in the right time, in the right place. Napo dahil plaster ang tanan. Una, bubuhat ang Diyos o usang kabutang na iya usang giandam ang kahintangan or ang environment. Una niya gibuhat ang mga tanong, o ang mga kahoy, iya usang gibuhat ang yuta. Sa creation, di ba? Una niya once in the third day, buwag niya ang mala o ang katubigan. Una niya gibuhat ang adlaw o bulan o ang mga bituon, gibuhat usa niya ang paguna ang kawanangan o gisiparar niya ang kahayag o kangit-ngit. Na fourth day man to gibuhat ang kuan, bituon, adlaw o ang bulan. Before na nahitabo, giplastar ng daan sa ikaduhang adlaw gibuhat sa Dios ang kawanangan sa pagbuwag sa tubig ug ang langit. So, kumbaga, in order gid ang tanan. Grabe nga plaster sa Ginoo. Wala siya ingon ay sayo, balik sa. Ani day una. Plaster niya una daan. Grabe, in order gid siya. Pero sa isa tong kinabuhi kay murag ang dili na ka di maong atong mga focus or priorities. So dapat giday in order ang atong ginabuhat. Agi mga pagplano. Na yung mga, kung sa kwarta pa na yung mga pag-budget, kung asa dapit na siya, asa dapit na i-plaster, dili tungod ka. Ako kung na-learn sa kung kanang kaulingon is, pag natay kwarta, dili tungod kay natay kwarta, palit naman kapisan ng isa. Ang hindi magod, pag natay kwarta, atong ano palit ka sa kanang gusto mo. Ang hindi na yan, gamay naman ang bilin sa kwarta, na nauna na nimo ang patong mga gusto nimo, instead na ang needs ang unahon. Kaya nahurot naman ang kwarta, auto-budget na ka. Mangutang na dahil ka para sa atong needs. So, wala naman tayo bugas. Wala na tayo sudan. Wala na yung pangbalon sa mga bata. So, kinanglang kita mangutang or mamailo. Which is, kung i-budget na to daan, nga kini, para ni sa mga groceries. Para ni sa, bugas, palit sa bugas. Bayad di sa tubig o garinti. Kaya andam na nanin mo daan, mintas na patay, kwarta. Kay bahala wala na nakahanay naman ang tanan, nakabudget naman ang tanan, so dili na kamabalakat. O diba? O sa ipod kay ang sweldo sa matago sa kay sinima na nakay binulan nga bayron nun. So every week bahigahinan dito nimo. Example mo binulan is 5K. So sinima na ka ug pilay kaya nimo ilain para dito kaysa dito na ka mukuha sa last nga bugat na kay 5K. Auto-budget mo ka. May itong tigi-tigi mo nga, sampol sa kuryente, sa isang kabulan, kay sarang taong bayad. So, kabalo naman kita kung pila itong bayro ng kuryente, butang na 500. O, magputang ka o, 150 ba ka kada semana. Hinay-hinay, matigong doon mo, hindi ra kayo bugat siya. Yan lang dahil kara-kara ng mga putlan na ta. O, diba? So, dana pa lang ay disiplina. Magamay yung sa mata ko. Ingon ba yan ang Biblia nga kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dako. So naagi dapat disiplina. Sa atong ginabuhi ko dahil bahinon ang oras. Hindi yung oras usahay kay wala na tayo higayon sa pagsimba. Nalukog na nato tibuok si mana o pagpanarbaho. Isa na lang unta ganit adlaw ang ipangayo sa Dios. Usahay di ba ginato matagaano higayon. Tungod kay nagkabisi-bisi na ta. Sige pa rin kamot. Huwag man gihapon. Na-short man gihapon. May pagsimba. Ilagaanan pa imong ginawa.
Kaysa, nagwala na gali ka nakasimba, kay nabisi na ka, sure kung maghihapon. Wala nang gihapon, nakita sa imong pagbalikamot, pamaon na lang gito, gaol ang napingin. Ang kahimtangan or environment, importante kayo sa iyang mga binuhat. Kung wala ang kahimtangan, ang iyang mga binuhat, dili makabuhat sa katuyuan, dili iya kining gibuhat. So, importante ang environment, giandam na sa Ginoo ang environment. Kung asa kalibutang sa Diyos karon na ay katuyuan ng Diyos kana. Kung asa man ka nanarbaho karon giplastar na sa Diyos. Nanay katuyuan ang Diyos na naakanihan. So walay aksidente. Tanan gihanay na. Kung asa kalibutang sa Ginoo karon, namang kay gitinguha wala pa mo nakuha. So meaning giandam pa ka sa Dios. Wala pa siguro na plaster ang hangay sa imuha. So wait lang sa kadiha. Or kita mismo dili ta andam, dili pa ta tanan ka kapiyalan dala nga butang mo nang wa pa siguro gihatag sa Dios. Kabalo sa ang Ginoo nga basig ma-distract ka or dili na hinon ma hanay ang tanan. Muna importante gid nga wato na to ang plaster sa Ginoo. Kaya iyan na nang giandam ng daan. Ang mga nagkalanlaing binuhat, adunay mga nagkalanlaing kahimtang nasibo gayud kaniya. Even ang atong kapasidad, ang atong mga talent, atong mga skill nagkadaiya. Dili ta parihatanan. So giplastar na ang daan sa Ginoo. Dili ka na aksidente, nakabalo ka na, mayo ka na. Gihatag na nang giplastar na ang daan sa Dios ang tanan. So, dili mo po siguro pwede nga kita tanang bright, kita tanang teacher. Kita na litudluan no, ang tanang teacher. Diba? Dili tanang pastor, dili tanang leaders. Nadepende sa atong talent and skills kung kapiyalan ba kita. Sa diyang piyalan ta sa Diyos, meaning na matured na ta na nga part. Andam na ta nga tanang tugyanan sa tanan. Same sa isda, para rin siya sa tubig. Ang isda dili pwede sa mala, mamatay siya. So para rin sa tubig. Ang mga tanong para rin sa yuta. Ang bulan, para rin sa gabi. Kung saan lang ko ang bulan o kangadlaw mag-uban. Gidesign gid sa Dios ang bulan para sa gabi, para mudanan sa kalibutan despite sa kaminit. So nakahanay ang tanan. Walay aksidente sa Dios, tanan giplastar na niyang daan. Ang adlaw para ra gyud sa adlaw. Di ba? Ug ang mga bituon para ra gyud sa kalangitan. Imagine nga nato ang star na sa dagat. Kayang design isuga man siya sa kalibutan sa kagabion nga dako. So naagid siya sa ibabaw. Aron makita ang iyang kadan-ag. Ang tanaman sa Eden gitawag sa Biblia og tanaman sa Dios. Familiar man siguro tano? The Garden of Eden. Dini sa akwan atong pagbabasahon ang mga bersikulo nga nag-describe about sa Eden. In Isaiah Genesis 2 verse 15. Ingon siya diri, unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman ug magbantay niini. Gibuhat sa Dios ang tanaman sa Eden para sa tao. Pero tungod kay isumpak man ang tao moto nga gipapahawa sila sa Garden of Eden. Isaias, inikod ka sa Isaias 51 verse 3. Kay lipayon sa Ginoo ang Sion, lipayon niya ang tanang dapit niini nga nagunog, ug himuong sama sa Eden ang kamingawan niini, ug ang disyerto niini mahisama sa tanaman sa Ginoo. Magmaya sila o maglipay, magpasalamat o mag-awit alang kaniya. Grabe ka, bundan siya ang Eden. In Ezekiel, yung po niya, nanapod din sa Ezekiel 28 verse 13. Dito magpuyo sa Eden, dito ka magpuyo sa Eden, ang tanaman sa Diyos.
Naputos gasa, nagkadaiyang mga mahalong bato, diamante, cornanela, topasyo, ug tanang klase sa mga importante nga bato, nakanindot nga bato. Ang imong mga alahas bulawan. Nabulag ta sa presensya sa Dios tungod sa sala. O bitaw tong ang iparakaw si Adan o sa iba sa Garden of Eden. Tungod kay nakasala sila. Ang presensya sa Dios ang nakakuyanap sa tanaman sa Eden. Mauging ang kahimtang or environment sa tao. Presensya sa Dios. Dito sa tanaman sa Eden, aduna ang presensya sa Dios. Sa atong kinabuhi, naapod ang presensya sa Dios. Mabulag ta sa presensya sa Dios kung naay sala. Muni siya, pero wala na ingon dito na wala na gitay pag-asa. Nahimulag lang ta. Pero tungod ni Kristo, nabalik ta sa presensya sa Dios. Gusto ang Dios magiguban na to. Ganda po sa Dios ang environment, ang kahimtangan. Naikatuyuan ang Diyos kung unsa man na imong nasinatian karon. Time naman siguro, ato lang may siya yung sa sunod. Naikatuyuan ang Diyos. Malipayon ka man karon, masupanon ka man karon, ambudansya ka man karon, aduna ka man karon sa krisis. Aduna may apan ang imong relasyon sa imong isip katawo karon. Aduna ikatuyuan ng Diyos. Ato nang susihon, ato nang tukion sa atong kaugalingon nga Lord, unsay problema nako? Dili na to i-question nga Lord, unsay problema nila? Ila man sa to. Dili na natuto sila hilabtan nga amo nagkainanimi tungod niya, ayaw na. So siho na to atong kaugalingon. Lord, unsay problema nako? Lord, unsay bigil dato Lord? Unsay bigil nako nga nano na inani ang senaryo sa akong kinabuhi? Dili na nato i-blame sa uban. Tungod pagod niya na inani ko. Ang atong relasyon sa Dios, oy atong tukiyon. Kumusta naman ta? Doon pa ba ta sa presensya sa Dios? O naulaw na ta sa ni Adan o Eva? Wala na nagpakita tungod sa sala. Ang Dios dili layo na to. Kinahanglan kang moduin niya. Kaya ang iyang presensya, importante sa atong kinabuhi. Instead na mulayo ka sa Diyos, kaya wala na nagkadimawa itong ginabuhi, magpadugol ka niya. Kaya ang tinuha sa atong matagusa, para lagi sa kalimutan. Para lagi sa abundansya ng ginabuhi. Muna'y plano sa Diyos sa atong ginabuhi. Muna nga itong inuntungan mga kaigsunan. Asa o unsa man na karoon, inuntungan ng itong Diyos. To God be all the glory and honor belongs to God.